Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kapiling nyo ang inyong mga pamilya. Samahan niyo po akong muli sa channel na Secret Love Stories page. Ako po si Clara at gaya ng dati, narito ako upang ibahagi ang isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga puso. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang pinakamahirap na ibigay, lalo na kung ang sugat ay mula sa taong nagpabago ng takbo ng iyong buhay. Pero paano kung ang pag-ibig ay sumibol sa gitna ng galit? Handa ka bang magmahal ng taong may dugong kinasusuklaman mo? Halina't pakinggan natin ang kwento na pinamagatang Gapos ng Kahapon. Layuan mo ako. Sinabi ko ng ayoko ng malamig na sabaw. Bingi ka ba o sadyang tanga lang? Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong dining area. Nagtilamsikan ang mainit na sabaw sa sahig at tumalsik ang ilang patak nito sa braso ni Lina. Napapikit siya sa hapdi. Ang totoo, umuusok pa ang sabaw sa init, pero hindi na siya nagtangkang magpaliwanag. Alam niyang hindi naman ang temperatura ng pagkain ang problema. Si Rafael Montenegro, ang amo niyang nakaupo sa wheelchair sa dulo ng mahabang mesa, ay nakatingin sa kanya ng masama. Ang mga mata nito ay puno ng puot, hindi lang sa kanya, kundi sa buong mundo. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Sigaw muli ni Rafael habang mahigpit na nakahawak sa armrest ng kanyang wheelchair. Pulutin mo yan! Iyan lang naman ang alam nyo, di ba? Ang maglinis ng kalat at humingi ng sweldo. Mga walang silbi. Dahan-dahang lumuhod si Lina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga bubog ng nabasag na mangkok. Ramdam niya ang init ng sabaw na tumatagos sa kanyang uniforme. Dumidikit sa balat. Pero mas masakit ang mga salitang binibitawan ng kanyang amo. Pasensya na po, Sir Rafael. Mahinang sagot ni Lina. Nakayuko ang ulo. Papalitan ko na lang po agad. Wag na! Bulyaw ni Rafael. Nawala na ako ng gana. Umalis ka sa harap ko bago pa kita ipakaladkad sa guard. Mabilis na nilinis ni Lina ang sahig, tinitiis ang hiya at sakit. Sa sulok ng silid, nakita niya si Mang Tomas, ang matandang mayordomo, na nakatingin sa kanya ng may awa. Umiling lang si Mang Tomas ng bahagya na parang sinasabing, pagpasensyahan mo na. Nang makapasok si Lina sa kusina, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Sumandal siya sa lababo at tinignan ng kanyang braso. Namumula na ito at nagsisimula nang magtubig ang paso. Naku Diyos ko, Lina! Bulalas ni Aling Rosa, ang matandang kusinera, nang makita ang braso niya. Ginawa na naman ba yan ng senyorito? Sobra na siya. Tao ka rin naman, hindi hayop. Kumuha si Aling Rosa ng yelo at idinampi ito sa braso ni Lina. Napangiwi si Lina sa hapdi, pero pilit siyang ngumiti. Ayos lang po ako, Nay Rosa. Sanay na po ako sa hirap, sagot ni Lina. Pero hindi lang ito tungkol sa pagiging sanay sa hirap. Habang ginagamot ni Aling Rosa ang kanyang sugat, lihim na dinukot ni Lina mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato. Maliit lang ito at medyo lukot na. Litrato ito ng kanyang yumaong ama. Tinignan niya ang mukha ng kanyang tatay at bumulong sa sarili. Tay, titiisin ko po ito. Kahit anong sakit, kahit anong insulto. Ito na lang ang paraan para mabayaran ko ang kasalanan niyo. Para sa inyo to. Ito ang sikretong hindi alam ng kahit sino sa mansyon. Si Lina Mercado ay anak ni Mario Mercado, ang driver na nagmaneho ng sasakyan noong gabing maaksidente. Si Rafael, 10 taon na ang nakararaan. Ang gabing nawala ang mga paa ni Rafael at namatay ang ama ni Lina. Nandito siya hindi para magtrabaho, kundi para magbayad puri. Kinagabihan, habang tulog na ang buong mansyon, lumabas si Lina sa garden para tumawag sa telepono. Kailangan niyang makausap ang doktor ng anak niyang si Maya. Hello, Doc? Opo. Opo,
Naiintindihan ko po. Bulong ni Lina sa telepono. Boses ay halos garalgal sa pagpipigil ng iyak. Gagawan ko po ng paraan yung pambili ng gamot niya bukas. Please po, huwag niyo munang paalisin si Maya sa klinik. Sobrang bigat ng dibdib ni Lina. Ang sweldo niya ay kulang na kulang para sa maintenance medicines ng anak niyang may hika. Pero wala siyang choice kundi magmakaawa. Sige po, Doc. Pangako po. Sino ang kausap mo? Halos mabitawan ni Lina ang cellphone sa gulat. Mabilis siyang lumingon. Sa dilim ng beranda, nakita niya ang anino ng wheelchair. Si Rafael. Nakatingin ito sa kanya. At kahit madilim, ramdam niya ang talim ng tingin nito. Gabi na. Sino ang kausap mo ng ganitong oras? Tanong muli ni Rafael. Ang boses ay mababa, pero puno ng hinala. Dahan-dahan itong lumapit. Hanggang sa tamaan ng liwanag ng buwan, ang mukha niyang walang emosyon. May tinatago ka ba sa akin, Lina? O nagnanakaw ka na ng oras at impormasyon sa pamamahay ko? Napalunok si Lina. Naitago niya ang cellphone sa likod niya. Pero alam niyang hindi niya maitatago ang takot sa kanyang mga mata. Wala po, sir. Tumatawag lang po ako sa tiyahin ko. May sakit po kasi siya. Napalunok si Lina matapos magsinungaling. Hindi niya pwedeng sabihin na nandito ang anak niya. Nakatago sa kwarto ng mga katulong sa likod ng mansyon. Kapag nalaman ni Rafael na nagpuslit siya ng bata, tiyak na palalayasin sila nito agad. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal. Ang mga mata nito ay parang scanner na naghahanap ng butas sa kanyang palusot. Siguraduhin mo lang, malamig na babala ni Rafael bago iniikot ang kanyang wheelchair pabalik sa loob. Ayoko ng mga sinungaling sa pamamahay ko at ayoko ng maingay, tandaan mo yan. Nakahinga lang ng maluwag si Lina nang mawala ang amo sa dilim. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa servants' quarters. Doon, sa maliit na papag, natutulog ang kanyang anak na si Maya. Payat ito, maputla, at rinig ang bahagyang huni sa bawat paghinga dahil sa hika. Hinaplos ni Lina ang buhok ng anak. Magpalakas ka, anak. Konting tiis na lang, bulong niya. Kinabukasan na naging abala si Lina sa paglilinis ng malawak na sala. Dahil sa dami ng utos ni Aling Rosa, saglit niyang nalimutan na hindi nakakandado ang pinto ng kwarto nila sa likod. Samantala, sa loob ng library, naidlip si Rafael. Ito ang paborito niyang lugar dahil tahimik at madilim, bagay sa mood niya. Pero hindi payapa ang tulog niya. Nanaginip siya tungkol sa aksidente, ang tunog ng preno, ang pagbaliktad ng sasakyan, at ang pakiramdam ng bakal na dumudurog sa kanyang mga binti. Nagising si Rafael, nahabol ang hininga. Pawis na pawis siya. At kasabay ng paggising ay ang pamilyar na kirot. Phantom limb pain. Pakiramdam niya ay tinutusok ng libu-libong karayom ang mga paang wala naman na doon. Daing ni Rafael, napahawak sa dibdib. Kukunin sana niya ang gamot sa side table. Pero dahil sa panginginig ng kamay, nahulog ang garapon ng tableta. Gumulong ito sa ilalim ng mesa. Pwist! Sigaw niya sa inis. Yumuko siya para abutin ito, pero hindi niya kaya. Ang limitasyon ng kanyang katawan ay sampal na naman sa kanyang pagkatao. Biglang may maliit na kamay na dumampot ng gamot. Natigilan si Rafael. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin. Sa harap niya ay nakatayo ang isang batang babae. Siguro ay nasa 7 taong gulang. Nakasuot ito ng kupas na bestida, may hawak na lapis at papel, at nakatingin sa kanya gamit ang malalaki at inosenteng mga mata. Inabot ng bata ang gamot sa kanya. Ito po, tito. Hindi makagalaw si Rafael. Sino ang batang ito? Paano ito nakapasok? Sino ka? Garalgal ang boses ni Rafael, pinaghalong gulat at sakit. Anong ginagawa mo dito? Hindi natakot ang bata. Sa halip lumapit pa ito ng kaunti. Ako po si Maya. Narinig ko po kayong sumisigaw. Masakit po ba? Kinuha ni Rafael ang gamot at mabilis na uminom ng tubig. Nang humupa ang kirot, bumalik ang kanyang pagkasungit. Bawal ang bata dito.
Paano ka nakapasok? Nasaan ang mga magulang mo? Nagdo-drawing lang po ako. Sagot ni Maya sabay pakita ng papel na hawak niya. Ang lungkot po kasi ng mukha niyo habang natutulog. Parang laging galit. Tinignan ni Rafael ang drawing. Isang sketch ng mukha niya pero sa drawing, hindi siya nakasimangot. May kaunting namngiti sa kanyang mga labi. Hindi ako malungkot, tanggi ni Rafael. Bagamat alam niyang kasinungalingan iyon. Umalis ka na. Bago pa kita. Tito, putol ni Maya sa kanya. Tinitigan siya nito ng diretso. Parang nakikita ang kaluluwa niya. Bakit po laging nakasimangot kayo? Masakit po ba ang puso niyo? O ang paa niyo? Natulala si Rafael. Walang sino man, kahit ang mga doktor o ang asawa niyang si Veronica, ang nagtanong sa kanya niyan. Lahat sila ay nakatingin lang sa kanyang kapansanan, hindi sa kanyang nararamdaman. Sa labas ng gate ng mansyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Isang lalaki ang bumaba. May dalang kamera na may mahabang lens. Itinutok niya ito sa bintana ng library kung saan nag-uusap sina Rafael at Maya. Click! Click! Mabilis na bumalik ang lalaki sa kotse at nag-dial sa telepono. Ma'am Veronica, sabi ng lalaki, mukhang may bagong bisita ang asawa niyo, isang bata. Sa loob ng library, biglang bumukas ang pinto. Maya! Hinihingal na pumasok si Lina, putla ang mukha sa takot. Hinanap niya ang anak kanina pa at halos himatayin siya nang makitang bukas ang pinto ng library, ang kwartong mahigpit na ipinagbabawal ni Rafael sa lahat. Nakita ni Lina si Maya sa tabi ng wheelchair ni Rafael. Agad siyang lumuhod at niyakap ang anak. Parang pinoprotektahan ito mula sa isang halimaw. Patawarin niyo po ako, Sir Rafael. Mangyak-ngyak na sabi ni Lina, nanginginig ang boses. Anak ko po siya. Wala po kasi akong mapag-iwanan kaya dinala ko po siya. Aalis na po kami agad. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko po talaga ng pera. Hinigit ni Lina si Maya patayo. Halika na Maya, aalis na tayo. Akmang hihilahin na niya ang bata. Palabas nang magsalita si Rafael. Ang boses nito ay matigas, puno ng otoridad na nagpatigil sa kanila sa paghakbang. Bitawan mo ang bata. Dahan-dahang lumingon si Lina. Takot na takot. Nakatingin si Rafael sa kanya, tapos kay Maya, at muli sa kanya. Hindi mabasa ang emosyon sa mukha ng amo. Galit ba ito? O may iba pang dahilan? Iwan mo ang bata dito, utos ni Rafael, habang ang mga mata ay nakapako kay Maya. May gusto pa akong itanong sa kanya. Nanginginig ang mga tuhod ni Lina habang dahan-dahang sinasara ang pinto ng library. Naiwan sa loob si Maya kasama si Rafael. Gusto niyang magprotesta, gusto niyang bawiin ang anak, pero ang takot na mawalan ng trabaho at ang pambili ng gamot ni Maya ang pumigil sa kanya. Sumandal si Lina sa pinto, nagdadasal ng taimtim. Diyos ko, kayo na po ang bahala kay Maya. Huwag niyo pong hayaang saktan siya ng senyorito. Sa loob ng library, tahimik ang lahat. Nakaupo si Maya sa carpet habang si Rafael ay nakatingin sa kanya mula sa wheelchair. Anong pangalan mo ulit? Tanong ni Rafael. Hindi na pasigaw, pero strikto pa rin. Maya po, sagot ng bata. Habang nilalaro ang laylayan ng kanyang bestida, tumingala ito at tinuro ang wheelchair ni Rafael. Ang ganda po ng upuan niyo, Tito. Puro bakal at may gulong. Para po kayong nakasakay sa robot. Kumunot ang noo ni Rafael. Robot? Opo, yung napanood ko po sa TV sa kapitbahay. May robot doon, ang lakas-lakas. Ito po ang trono niyo, no? Robot throne. Sa loob ng 10 taon, ang tingin ni Rafael sa wheelchair na ito ay isang bilangguan, isang sumpa. Pero sa mata ng batang ito, isa itong trono ng robot. Sa hindi maipaliwanag na dahilan,
Naramdaman ni Rafael na gumalaw ang kalamnan sa gilid ng kanyang labi. Isang maliit, halos hindi mapansing pangiti. Si Mang Tomas, nakakatok sana para maghatid ng merienda, ay natigilan sa siwang ng pinto. Nanlaki ang mata ng matanda. 10 taon. 10 taon na niyang hindi nakikitang ngumiti ang alaga niya. At ngayon, dahil lang sa robot throne, nakita niya ulit ang Rafael na kilala niya noon. "Gutom ka ba?" Tanong ni Rafael kay Maya. Pilit na ibinabalik ang seryosong muka. Tumango si Maya. "Opo, pero sabi ni nanay, bawal daw po akong humingi." "Hindi ka naman humihingi. Ako ang nag-aalok," sabi ni Rafael. Pinitik niya ang bell sa kanyang tabi. Agad pumasok si Mang Tomas. Dala ang tray ng pagkain na niluto ni Lina kanina. Ang sopas na tinanggihan ni Rafael. "Kainin mo yan," utos ni Rafael kay Maya. "At bigyan mo rin ako ng kaunti." Sa labas ng pinto, hindi makapaniwala si Lina nang marinig ang tunog ng kutsara at tinidor. Kumakain si Rafael, kasabay ang anak niya. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng pinggan si Lina sa kusina, magaan ang pakiramdam niya. Ligtas si Maya at mukhang hindi sila paalisin ni Rafael. Sa katunayan, pinayagan pa silang matulog sa guest room dahil malakas ang ulan. Pinunasan ni Lina ang kanyang mga kamay sa apron. Pagkapasok ng kamay niya sa bulsa ng apron, may naramdaman siyang papel. Kumunot ang noo niya. Wala siyang nilalagay na papel doon. Binuklat niya ang maliit na note. Sulat kamay ito. Penmanship ng isang babae, pero hindi pamilyar. Binasa niya ang nakasulat. "Alam ko kung sino ka. At alam ko kung anong kasalanan ng tatay mo." Nanigas si Lina. Nabitawan niya ang basahan. Ang dugo niya ay parang naging yelo sa lamig. Sino? Paano? Wala siyang pinagsabihan. Si Aling Rosa lang ang nakakaalam na taga Batangas siya. Pero hindi nito alam ang tungkol sa aksidente. May nakakaalam. At nagmamasid lang ito sa paligid. Biglang kumulog ng malakas. Plug! Kasabay ng dagundong ng kulog ay ang pagpatay ng lahat ng ilaw. Brownout. Ang buong mansyon ay nilamon ng dilim. Ang ingay ng ulan sa bubong ay parang dagundong ng mga sasakyan sa highway. Mula sa kwarto ni Rafael sa itaas, narinig ni Lina ang isang sigaw na puno ng takot. "Tulong! Tigil! Tigilan niyo ang sasakyan!" Bumalik ang trauma ni Rafael. Sa dilim, hindi siya nasa kwarto niya. Sa isip niya, nasa loob siya ulit ng kotseng na UP na iipit habang umuulan ng malakas at walang dumarating na tulong. "Sir Rafael!" sigaw ni Lina. Nakalimutan niya ang takot sa sulat. Mabilis siyang tumakbo paakyat ng hagdan gamit ang ilaw ng kidlat para makita ang daan. Kailangan siya ng amo niya. Kailangan siya ng taong sinira ng tatay niya. Ang kwarto ni Rafael ay balot ng dilim. Tanging ang matatalim na kidlat mula sa bintana ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Pagbukas ni Lina ng pinto, sumalubong sa kanya ang isang magulong eksena. Nakataob ang wheelchair. Ang mga libro at vase sa side table ay nagkalat sa sahig. At doon, sa gitna ng makalat na kwarto, nakahiga si Rafael. Pilit itong gumagapang, hinihila ang sarili gamit ang mga siko habang sumisigaw sa kawalan. "Ang preno! Ayaw gumana ng preno!" sigaw ni Rafael. Ang boses ay puno ng terror. "Tulong! Maipit ako! Tulong!" Hindi siya nasa mansyon. Sa isip niya, nasa loob siya ng wasak na sasakyan. 10 taon na ang nakararaan. Ang ulan sa labas ay ang ulan noong gabing iyon. "Sir Rafael!" Binitawan ni Lina ang flashlight at mabilis na lumuhod sa tabi ng amo. Akmang hahawakan niya ito, pero pumalag si Rafael. Nagwawala ito, parang may kaaway na hindi nakikita. "Huwag! Layuan mo ako!" bulyaw ni Rafael. At sa pagwawala niya, nahampas niya ang balikat ni Lina. Masakit, pero hindi ininda ni Lina. Alam ni Lina na pwede siyang tumawag ng guard o ni Mang Tomas. Pero alam din niya ang pride ni Rafael.
Ayaw na ayaw nitong nakikita siyang mahina ng ibang tao. Kaya imbes na humingi ng tulong, ginamit ni Lina ang buong lakas niya. Niyakap niya si Rafael, mahigpit. "Sir, nandito po ako. Ligtas kayo," bulong ni Lina sa tenga nito habang hinahaplos ang likod ng nanginginig na lalaki. "Panaginip lang to. Nasa kwarto kayo. Wala kayo sa sasakyan." "Lina?" garalgal na tanong ni Rafael. Unti-unting humupa ang kanyang pagwawala. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Lina, ang amoy ng sabong panlaba sa damit nito na humalo sa amoy ng ulan. Ito ang anchor na humila sa kanya pabalik sa realidad. Hindi bakal at dugo ang nasa paligid niya, kundi ang bisig ng isang babaeng ilang beses na niyang ininsulto. Nang kumalma na si Rafael, tinulungan siya ni Lina na sumandal sa gilid ng kama. Wala pa ring kuryente. Sinindihan ni Lina ang isang kandila sa may mesa. Sa aandap-andap na liwanag ng kandila, nagkatinginan sila. Pawis na pawis si Rafael, magulo ang buhok, at halata ang pagkapahiya sa mukha nito. Sanay si Rafael na katakutan. Sanay siyang igalang dahil sa pera niya. Pero hindi siya sanay na makita ng iba sa ganitong kalagayan. Mahina, takot, at walang kalaban-laban. Iiwas sana siya ng tingin, pero hindi siya hinusgahan ni Lina. Sa halip, kumuha ito ng panyo at dahan-dahang pinunasan ng pawis sa noo niya. "Pasensya na, sir," bulong ni Lina. "Hindi ko po sinasadya na makita kayong ganito." "Nakita mo na," mapait na sagot ni Rafael, pero hindi niya tinabig ang kamay ni Lina. "Nakita mo na kung gaano kawalang kwenta ang amo mo. Isang kulog lang, para na akong batang nagtatago sa ilalim ng saya." "Hindi po kayo walang kwenta," madiin na sagot ni Lina. Tinitigan niya si Rafael sa mata. "Tao lang po kayo, sir. At lahat ng tao, may kinatatakutan." Katahimikan. Tanging ang tunog ng ulan at ang pagpatak ng kandila ang naririnig. Napababa ang tingin ni Rafael sa braso ni Lina. Sa liwanag ng kandila, kitang-kita ang mapulang paso mula sa sabaw na tinapon niya kanina. Namumutok na ito at mukhang mahapdi. Dahan-dahang inangat ni Rafael ang kanyang kamay. Nag-alinlangan siya sandali bago marahang hinawakan ang braso ni Lina malapit sa paso. Napasinghap si Lina. Gusto niyang bawiin ang kamay niya, pero pinigilan siya ng kakaibang kuryente sa hawak ni Rafael. Ang mga daliri nito, na kanina lang ay nanginginig sa takot, ngayon ay mainit at nagsisisi. "Masakit pa ba?" tanong ni Rafael. Ang boses niya ay mahina. Nawala na ang angas at bangis. Hindi na po, sir," pagsisinungaling ni Lina. "Ako ang may gawa nito," sabi ni Rafael. Parang sa sarili lang niya sinasabi. Hinaplos niya ang gilid ng paso gamit ang hinlalaki. "Bakit hindi ka umalis? Bakit tinulungan mo pa rin ako?" Napalunok si Lina. "Dahil kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan, Rafael. Dahil utang ng tatay ko ang mga paa mo. Pero hindi niya iyon pwedeng sabihin. Kaya binawi niya ang kanyang braso at tinago ito sa likod niya. Dahil kailangan niyo po ng tulong, sir. Yun lang po yun." Tumayo si Lina at inayos ang kumot ni Rafael. "Magpahinga na po kayo. Dito lang po ako sa labas ng pinto hanggang sa bumalik ang kuryente." Tinalikuran siya ni Lina bago pa man mahalata ni Rafael ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, humupa na ang bagyo. Maaliwalas ang sikat ng araw na tumatama sa dining table, pero tahimik ang lahat. Inaasahan ni Lina na sisigawan siya ulit ni Rafael o kaya ay papagalitan dahil sa sobrang pangingialam niya kagabi. Tahimik siyang naghain ng almusal, kape, pandesal at prutas. Pagdating ni Rafael sa mesa, bagong ligo ito at maayos ang bihis. Nasa likod niya si Mang Tomas. Linaninanim. Tawag ni Rafael, hindi siya nakatingin. Abala siya sa paghiwa ng prutas. Huminto ang puso ni Lina. "Ito na ba? Sasantihin na ba siya?" "Pepo, sir." Huminto si Rafael. Tumingin ito sa kanya. Tapos ay lumipat ang tingin sa batang si Maya
na tahimik na kumakain ng pandesal sa sulok ng kusina. Tomas, baling ni Rafael sa mayordomo. Samahan mo sila, Lina at Maya mamaya, sa bayan. Opo sir, saan po sila dadalhin? Tanong ni Mang Tomas. May kinuha si Rafael sa bulsa, isang credit card. Inilapag niya ito sa mesa at idinulas palapit kay Lina. Bilhan mo ng bagong damit ang anak mo at pati na rin ikaw. Ayoko nang nakakakita ng gusgusin sa bahay ko. Nanlaki ang mata ni Lina. Sir? At dagdag ni Rafael, at sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso kay Lina. May bahid ng hiya sa mukha nito, pero pilit niyang tinatakpan ng pagkaseryoso. Ipa-check up mo si Maya sa specialist sa St. Luke's. Sagot ko na. Ayokong naririnig ang ubo niya sa gabi. Nakakaistorbo sa tulog ko. Napatakip ng bibig si Lina. Alam niyang palusot lang ang istorbo. Ito ang paraan ni Rafael para magpasalamat at para humingi ng tawad sa paso sa braso niya. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Naiiyak na lumapit si Maya at akmang yayakapin si Rafael, pero pinigilan siya ng tingin nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi galit ang nasa mata ni Rafael kundi pagkagulat. Tama na ang drama. Umalis na kayo bago magbago ang isip ko. Masungit na sabi ni Rafael, pero hindi niya binawi ang credit card. Habang masayang naghahanda sila Lina, sa labas ng gate, huminto ang isang pamilyar na pulang sports car. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang pares ng mamahaling heels. Ang katahimikan at munting kasiyahan sa mansyon ay malapit nang matapos. Hindi pa man nakakalabas ng gate sina Lina at Maya. Isang malakas na busina ang nagpatigil sa kanila. Isang makintab na pulang sports car ang pumasok sa driveway ng mansyon. Mabilis ang takbo nito, halos hagipin na sina Lina kung hindi sila agad umatras sa damuhan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng main door. Ang usok ng tambutso ay sumampal sa mukha nila. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling pulang stilettos, kasunod ang mahahabang binti. Si Veronica Salcedo Montenegro, ang asawa ni Rafael. Naka-shades ito kahit hindi naman gaanong maaraw. Suot ang isang designer dress na mas mahal pa yata sa buhay ni Lina. Tinanggal ni Veronica ang kanyang shades at tinignan ang paligid ng mansyon na parang isang reynang nag-iinspeksyon ng kanyang kaharian. Napahawak si Lina sa balikat ni Maya, hinihila ang anak palapit sa kanya. Bakit siya nandito? Ang alam ng lahat, iniwan na ni Veronica si Rafael simula noong maaksidente ito. Lumabas si Rafael sa main door, tulak-tulak ni Mang Tomas. Nang makita niya kung sino ang bisita, nanigas ang panga niya. Ang kamay niya ay humigpit sa armrest ng wheelchair hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Veronica, mariing banggit ni Rafael, ang boses niya ay mababa. Parang kulog bago ang bagyo. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Veronica. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Hello darling, missed me? Naglakad ito palapit, ang takong ng sapatos ay umaalingaw-ngaw sa semento. Kumusta ka na, Raf? You look better. I heard you're planning something big. Huminto si Veronica sa tapat ni Lina. Hindi niya tinignan si Lina sa mata. Sa halip, hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at basta na lang inihagis ito sa mukha ni Lina. Ang init! Reklamo ni Veronica ni hindi man lang nagsorry. Pakidala yan sa loob, Yaya, at pakikuha na rin ang mga maleta ko sa trunk. Ingatan mo, Hermes yan. Nasalo ni Lina ang coat. Amoy na amoy ang matapang na pabango. Naramdaman niya ang init ng hiya na umakyat sa mukha niya. Nasa harap siya ng anak niya, pero trinato siyang parang hanger. Ma'am, mahinang sambit ni Lina. Huwag mong utusan ang mga tao ko. Putol ni Rafael. Ang boses niya ay yelo. Hindi ka na nakatira dito. Natawa ng mahina si Veronica. Lumapit siya kay Rafael at humalik sa pisngi nito kahit na umiwas ang lalaki. Oh, Rafael, asawa mo pa rin ako sa papel. At saka,
Tumingin si Veronica kay Lina, tapos kay Maya. Ang tingin niya kay Maya ay parang nakakita ng ipis. Mukhang kailangan mo ng proper supervision dito kung sino-sino na lang ang pinupulot mo sa kalye. Lumapit si Veronica kay Maya. Hinawakan niya ang baba ng bata gamit ang dalawang daliri, parang sinusuri ang isang paninda. Cute kid, sabi ni Veronica, pero may halong pangungutya. Pero amoy estero. Tinabig ni Rafael ang kamay ni Veronica. Don't touch her. Nagulat si Veronica. Nagulat din si Lina. Ito ang unang beses na ipinagtanggol ni Rafael ang ibang tao sa harap ng asawa niya. Bumawi ng tayo si Veronica. Inayos ang gusot sa kanyang damit na parang walang nangyari. Pero kung nakakamatay ang tingin, kanina pa nakabulagta si Lina at Maya sa talim ng mata niya. May, mapaklang tawa ni Veronica. Simula kailan ka pa naging hero ng mga hampas lupa, Rafael? Dati, nandidiri ka kapag nadidikit lang ang balikat mo sa mga taong ganyan. Tinignan niya si Lina na parang isang basahan na kailangang itapon. Lina, madiin na utos ni Rafael, hindi inaalis ang tingin kay Veronica. Dalhin mo si Maya sa loob, ngayon na. Hindi na naghintay ng pangalawang utos si Lina. Mabilis niyang hinila si Maya, yakap-yakap ang bata na parang ayaw ng bitawan. Hiyang-hiya siya. Nanginginig ang mga kamay niya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Alam niya ang klase ng babaeng tulad ni Veronica. Mga taong kayang durugin ang tulad nila sa isang pitik lang ng daliri. Habang papalayo si Lina, sinundan sila ng tingin ni Veronica. Nang makalikod na sila, mabilis na kinuha ni Veronica ang kanyang cellphone. Nag-type siya ng isang mensahe habang nakatalikod si Rafael. Nandito na ang daga. Simulan na ang laro. Binulsa niya agad ang telepono nang humarap muli si Rafael. Umalis ka na, Veronica. Pagtataboy ni Rafael. Wala ka ng lugar dito. Naglakad si Veronica palapit sa wheelchair ni Rafael. Yumuko siya hanggang sa magkapantay ang mukha nila. Amoy na amoy ni Rafael ang mamahaling pabango nito na dati ay gustong-gusto niya, pero ngayon ay nakakasulasok na. Nagkakamali ka, honey. Bulong ni Veronica. May halong laso ng bawat salita. Kalahati ng bahay na ito, akin pa rin. At narinig ko ang chismis. Nabalak mong ipamigay ang pera natin sa charity o baka naman sa bagong charity case mo. Ngumisi si Veronica at tumayo ng tuwid. Humarap siya kay Mang Tomas na nakayuko sa gilid. Tomas, ipasok ang mga gamit ko. Utos niya ng malakas, boses ng isang tunay na senyora. Sa guest room po ba, ma'am? Tanong ni Mang Tomas. Sumulyap kay Rafael para sa permiso. Hindi. Mabilis na sagot ni Veronica. Tumingin siya kay Rafael nang may halong hamon. Sa master's bedroom, tabi kami ng asawa ko. Sa guest room siya matutulog. Sigaw ni Rafael, namumula ang mukha sa galit. O kaya sa impyerno, wala akong pakialam. Nagkibit balikat lang si Veronica. Fine, guest room. Psst. Pero tandaan mo to, Rafael. Babalik ako dito. Tahanan ko pa rin ito. Naglakad si Veronica papasok ng mansyon. Ang tunog ng kanyang heels ay parang countdown ng isang bombang malapit ng sumabog. Naiwan si Rafael sa labas. Kuyom ang mga palad. Ang tahimik at payapang mundo na unti-unti niyang binubuo kasama si Lina at Maya ay biglang naglaho. Ang bagyo ay hindi natapos kagabi kasi ang tunay na bagyo kapapasok lang sa loob ng bahay niya. Yaya! Ang bagal-bagal mo naman! Kanina pa ako naghihintay ng kape. Ang matinis na boses ni Veronica ang gumising sa buong mansyon kinabukasan. Halos matapilok si Lina sa pagmamadali paakyat ng hagdan, dala ang tray ng kape at almusal. Pagpasok niya sa guest room, nakahiga si Veronica sa kama, suot ang isang silk na robe habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Tiningnan niya ang kape na nilapag ni Lina sa bedside table. Ba't ang itim nito? Sabi ko with almond milk. Diba? Reklamo ni Veronica. Sabay irap.
Ang simple-simple ng instructions, hindi mo masunod. Siguro kasi sanay ka sa kape na 3-in-1. Pasensya na po, ma'am. Wala po kasing almond milk sa pantry. Mahinahong sagot ni Nilina. Eh di bumili ka. My gosh! Singhal ni Veronica. Rafael really lowered his standards when he hired you. Sa hapagkainan ng tanghaling iyon, mas lalong naging tensyonado ang paligid. Tahimik na kumakain si Rafael, habang si Veronica ay walang tigil sa pagsasalita tungkol sa mga plans niya para sa mansyon. Papalitan ng kurtina, itatapon ang mga lumang gamit, at higit sa lahat, ang pagrereklamo sa amoy ng bahay. Nakatayo si Lina sa gilid, handang magsilbi ng tubig. Si Maya naman ay nakatago sa kusina, takot magpakita sa masungit na babae. You know, Raf, sabi ni Veronica habang hinihiwa ang steak. Napapansin ko, masyado kang maluwag sa katulong mo. Dati, one mistake, fired agad. Ngayon, pinapatira mo pa dito pati ang anak. Why? May special treatment ba siya? Binitawan ni Rafael ang tinidor. Kumalansing ito sa plato. Nagtatrabaho siya ng maayos, Veronica. At wala kang pakialam kung sino ang gusto kong patirahin dito. Ako ang may-ari ng bahay na to. Tumawa ng mahina si Veronica. Defensive? Tinatanong ko lang naman. Baka kasi nakakalimutan mo, asawa mo pa rin ako. At bilang asawa, karapatan kong protektahan ka sa mga taong mukhang pera. Tumingin si Veronica kay Lina nang makahulugan. Maraming ganyan ngayon. Magpapaawa, gagamitin ang anak para makahingi ng tulong. Tapos kapag nakatalikod ka na, nananakawan ka na pala. Napayuko si Lina. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang wala siyang laban. Ang salita ng mahirap ay hangin lang sa pandinig ng mayaman. Nang hapon ding iyon, habang abala si Veronica sa pagpapa-manicure sa garden, tinawag ni Rafael si Lina sa library. Kinabahan si Lina. Bakit po, sir? May iuutos po ba kayo? Lumingon-lingon muna si Rafael para siguraduhing walang nakikinig. Pagkatapos, may inabot siyang puting sobre kay Lina. Makapalito. Sir? Kunin mo. Mabilis na utos ni Rafael. Dagdag sweldo yan. Bonus. Gamitin mo para sa check-up ni Maya bukas. At bilan mo siya ng kung anong gusto niya. Laruan. Damit, kahit ano. Nagulat si Lina. Sir, sobra-sobra na po yung tulong niyo. Nakakahiya na po. Kunin mo sabi Pilit ni Rafael. Pero hindi galit ang tono, kundi nagmamadali. Hinawakan niya ang kamay ni Lina at isiniksik ang sobre sa palad nito. Huwag mong sasabihin kay Veronica. Alam mo naman ang ugali nun. Gagawin niyang issue ang lahat. Napatingin si Lina sa mga mata ni Rafael. Dati, puro galit at pait ang nakikita niya doon. Ngayon, may halong pag-aalala. Magkakampi na sila ngayon. Isang lihim na alyansa laban sa babaeng nasa labas. Salamat po, Sir Rafael. Bulong ni Lina. Hayaan niyo po. Hindi niya malalaman. Habang nangyayari ito sa library, may ibang plano si Veronica. Pumasok siya sa loob ng bahay habang wala ang lahat. Imbes na pumunta sa kwarto niya, dumiretso siya sa likod, sa servants' quarters. Ang baho! Reklamo niya habang tinatakpan ng ilong. Kahit malinis naman ang kwarto ni Nalina. Sinimulan niyang halughugin ang mga gamit. Binuksan ang cabinet. Hinalukay ang mga damit ni Maya. Hinahanap niya ang kahit anong pwede niyang gamitin laban kay Lina. Kahit ano na magpapatunay na nagnanakaw ito. Wala siyang nakitang alahas o pera. Pero sa ilalim ng unan ni Lina, may napakapasya na matigas na bagay. Isang lumang notebook, kulay asul, tila diary. Ngumisi si Veronica. Gotcha. Umupo siya sa gilid ng papag at binuklat ang diary. Puro kwento tungkol kay Maya, tungkol sa hirap ng buhay. Boring. Isasara na sana niya nang mapansin niya ang isang nakaipit na lumang litrato. Litrato ng isang lalaki. At sa likod nito,
May nakasulat na dedication. Para sa aking mahal na anak, Lina. Tatay Mario. Kumunot ang noo ni Veronica. Mario? Pamilyar ang pangalan. Mario Mercado. Biglang nanlaki ang mga mata ni Veronica. Bumalik sa alaala niya ang police report 10 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan ng driver na lasing at pabaya na muntik nang pumatay sa asawa niya. Binasa niya ang entry sa diary na katabi ng litrato. Ang petsa ay noong unang araw na pumasok si Lina sa mansyon. Mahal kong tatay, nandito na ako sa bahay niya. Sa bahay ng lalaking nawalan ng paa dahil sa aksidente natin. Pasensya na po, tay. Hindi ko pwedeng sabihin kay Sir Rafael na anak niyo ako. Baka palayasin niya ako. Kailangan ko lang pong pagbayaran ang nangyari. Dahan-dahang gumuhit ang isang demonyong ngiti sa mga labi ni Veronica. Isinara niya ang diary at mahigpit na hinawakan ito. Hindi lang pala simpleng katulong ang kalaban niya. Hawak niya ngayon ang bombang sasabog sa mukha ni Rafael at dudurog sa puso nito. Bingo! Bulong ni Veronica. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Bitbit ang diary. Tapos na ang maliligayang araw mo, Yaya Lina. Masaya ang gising ni Maya kinabukasan. Suot niya ang bagong bestida na binili ni Lina gamit ang bonus na bigay ni Rafael. Kulay dilaw ito, parang araw at bagay na bagay sa masayahing bata. Pagbaba nila sa sala, naabutan nila si Rafael na nagbabasa ng dyaryo. Good morning po, Tito Raf, bati ni Maya. Tumakbo ito palapit at ipinakita ang isang makintab na clip sa buhok. Tignan niyo po, ang ganda, di ba? Binili ni nanay para sa akin. Binaba ni Rafael ang dyaryo, napangiti siya ng bahagya. Alam niyang galing iyon sa perang ibinigay niya. Bagay sa'yo, mukha kang prinsesa. Talaga po? Pumalakpak si Maya. Sabi ni nanay, galing daw po sa bonus niyo. Thank you po, Tito. Biglang nawala ang nangiti ni Rafael. Tumingin siya kay Lina na nasa likod ng bata. Nakagat ni Lina ang kanyang labi. Ang usapan nila, sikreto lang ang pera. Pero bata si Maya, hindi nito alam ang konsepto ng paglilihim. Wow, ang ganda naman. Boses ni Veronica mula sa hagdanan. Pababa na ito. Suot ang isang itim na silk dress. Mabagal ang lakad niya. Parang isang pusa na nakakita ng daga. Ang generous mo naman pala, Rafael, sabi ni Veronica habang lumalapit. Hinawakan niya ang clip sa buhok ni Maya. Pero teka, parang ang mahal naman yata nito para sa isang bonus ng katulong. Sigurado ka bang bigay ito? O baka naman kinuha? Veronica, banta ni Rafael. Ako ang nagbigay ng pera. Tigilan mo na yan. Okay. Sabi mo eh. Nagkibit balikat si Veronica. Tumingin siya kay Lina nang makahulugan. Mabuti naman kung ganun. Kasi mahirap na may mga nawawala pa naman akong gamit. Kumabog ang dibdib ni Lina. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Yung diamond ring ko, sabi ni Veronica. Biglang nagbago ang tono. Naging seryoso at parang naiiyak. Yung engagement ring na bigay ni Rafael. Nawawala sa jewelry box ko. Kanina ko pa hinahanap. Tumingin si Veronica kay Rafael. Raf, that ring costs $500,000. At walang ibang pumasok sa kwarto ko kundi siya. Tinuro niya si Lina. Hindi ko po kinuha yun, ma'am. Mabilis na sagot ni Lina. Naghatid lang po ako ng kape. Hindi po ako lumapit sa tokador niyo. Talaga? Bakit may pambili kayo ng bagong damit at accessories? Panunumbat ni Veronica. Dahil ba sa bonus? O dahil may naisangla na kayo? Tama na. Sigaw ni Rafael. Sumakit ang ulo niya. Walang nagnakaw dito. Baka kung saan mo lang nailagay, Veronica. Fine. Hamon ni Veronica. Kung wala kayong tinatago, payag kayong ipahalughog ang gamit nyo? Ngayon din. Tumingin si Lina kay Rafael, humihingi ng tulong. Pero sa pagkakataong ito, hindi nakatingin sa kanya si Rafael. Nakatingin ang amo sa sahig. Nag-iisip. Ang laso ng pagdududa ay unti-unti nang umepekto.
Sige, mahinang sabi ni Rafael. Para matapos na to. Tomas, samahan mo si Veronica sa quarters. Tignan niyo ang gamit nila. Sir, bulong ni Lina, nasasaktan. Pumayag si Rafael na tratuhin silang kriminal? Gawin mo na lang, Lina, para malinis ang pangalan mo. Aywas na sagot ni Rafael. Pumunta silang lahat sa servants' quarters. Halos baliktarin ni Veronica ang lahat ng gamit. Damit, banig, pati ang mga lata ng biskwit. Si Aling Rosa, na nakatayo sa may pinto, ay parang may gustong sabihin. Nakita niya kanina si Veronica na pumasok dito habang nasa garden ang lahat. Bubuka na sana ang bibig ni Aling Rosa nang tignan siya ng masama ni Veronica. Isang tingin na nagsasabing, subukan mo at mawawalan ka ng trabaho. Tumahimik ang matanda at yumuko. Wala dito, sabi ni Mang Tomas, matapos tignan ang cabinet ni Lina. Wala naman po, Ma'am Veronica. Baka po naiwan niyo sa Manila. Wait, sabi ni Veronica. Ang tingin niya ay dumako sa isang maliit na bag na nakasabit sa dingding, ang medicine bag ni Maya. Ano yan? Gamot lang po yan ng anak ko. Sigaw ni Lina, akmang haharangan si Veronica. Huwag niyo pong pakialaman yan. Bakit ka defensive? Ngisi ni Veronica. Hinablot niya ang bag. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa kama. Nalaglag ang mga inhaler, tableta at nebulizer kit at kasabay nitong gumulong ang isang makinang na bagay. Ang diamond ring, katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Napasinghap si Lina. Hindi. Hindi akin yan. Hindi ko alam paano napunta yan dyan. Dahan-dahang pinulot ni Veronica ang singsing. Itinaas niya ito para makita ni Rafael. Sabi ko sa'yo, Rafael, malungkot na sabi ni Veronica. Umaarte ng award-winning performance. Ganyan ang mga mahihirap. Pakitaan mo ng kabutihan na nakawan ka pa. Ginamit pa ang bag ng bata para pagtaguan. Tumingin si Rafael kay Lina. Ang mukha niya ay namumutla. Ang tiwala na binubuo nila ng ilang araw ay parang salaming nabasag sa isang iglap. Sir, maniwala po kayo. Lumuhod si Lina sa paanan ng wheelchair ni Rafael, umiiyak. Hindi ko po magagawa yon. May naglagay lang po niyan dyan. Sino ang maglalagay? Tanong ni Rafael. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Si Veronica? Bakit niya gagawin yun sa sarili niyang singsing? Dahil gusto niya kaming paalisin. Enough! Sigaw ni Rafael. Tinabig niya ang kamay ni Lina na nakahawak sa tuhod niya. Akala ko iba ka, Lina. Akala ko. Pumikit si Rafael, ayaw makita ang luha ni Lina. Masakit matraidor. Masakit malaman na ang taong nagparamdam sa iyo ng halaga ay isa lang palang magnanakaw. Pero hindi pa tapos si Veronica. Lumapit ito kay Rafael at bumulong. Meron pa, Raf. Hindi lang yan ang tinatago niya. Oras na para malaman mo kung sino talaga ang babaeng ito. Inilabas ni Veronica mula sa kanyang likuran ang asul na diary ni Lina. Nanlaki ang mata ni Lina, parang tumigil ang pagtibok ng puso niya. Ang singsing ay kaya niyang i-deny, pero ang diary ay naglalaman ng katotohanang hindi niya maitatanggi. Ang katotohanang siya ang anak ng sumira sa buhay ni Rafael. Ano yan? Tanong ni Rafael. Nakatingin sa asul na notebook na hawak ni Veronica. Ang boses niya ay mahina. Pagod na sa mga nangyayari. Ngumiti si Veronica. Dahan-dahan niyang binuklat ang diary sa pahinang may nakaipit na litrato. Alam mo, Raf, kaya kong palampasin ang pagnanakaw ng singsing. Panimula ni Veronica. Naglalakad paikot sa wheelchair ni Rafael. Pero ang lokohin ka. Ang paikutin ka sa palad niya habang tinatawanan ka niya sa likod mo. Iyon ang hindi ko matatanggap. Huminto si Veronica sa harap ni Rafael at iniharap ang pahina ng diary. Basahin mo, utos niya. Basahin mo kung sino talaga ang anghel na kinukumutan mo kagabi. Kinuha ni Rafael ang notebook. Nanginginig ang kamay niya.
Binasa niya ang pangalan sa likod ng litrato, Mario Mercado. Nanlaki ang mga mata ni Rafael, parang tumigil ang mundo. Ang pangalang iyon, ang pangalang nakasulat sa police report, ang pangalan ng driver na nagmaneho ng sasakyan noong gabing mawala ang lahat sa kanya. Mercado. Bulong ni Rafael. Tumaas ang tingin niya kay Lina. Ang mukha ni Lina ay basang-basa na ng luha, nakaluhod pa rin sa sahig, nanginginig. Oo, Rafael, gatong ni Veronica. Siya si Lina Mercado, ang anak ng driver na lumumpo sa'yo, ang anak ng pumatay sa mga pangarap mo. Sir, hagulhol ni Lina. Pakinggan niyo po ako. Totoo ba? Putol ni Rafael. Ang boses niya ay basag, parang bubog. Totoo bang anak ka niya? Opo, sagot ni Lina. Halos hindi na makahinga sa yak. Pero hindi po masama ang intensyon ko. Nandito po ako para magbayad. Gusto ko pong pagsilbihan kayo dahil sa utang ng tatay ko. Magbayad? Mapaklang tawa ni Rafael. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng singsing? Sa pamamagitan ng pagkuha ng loob ko para makahutot ka ng pera? Hindi po. Wala po akong kinuha. Lina, you liar! Singit ni Veronica. Pinasok mo ang bahay na to gamit ang peke mong pagkatao. Ginamit mo ang anak mo para paamuhin si Rafael. At ngayong nakuha mo na ang tiwala niya, ninakawan mo siya. Like father, like daughter. Pareho kayong perwisyo sa buhay ni Rafael. Tama na. Ang sigaw ni Rafael ay yumanig sa buong kwarto. Kahit si Veronica ay napaatras, puno ng sakit ang mga mata ni Rafael habang nakatingin kay Lina. Ang sakit ng pagtatraidor ay mas matindi pa sa sakit ng pagkaputol ng kanyang mga paa. Binuksan niya ang puso niya kahit kaunti lang. Tapos malalaman niyang ang taong pinapasok niya ay kadugo ng taong sumira sa kanya. Pinagkatiwalaan kita, bulong ni Rafael. Tumutulo na rin ang luha. Akala ko, naiintindihan mo ako. Akala ko, totoo yung pag-aalaga mo. Yun pala, konsensya lang ang nagtulak sa'yo. Awa? O baka naman plano niyo talaga to? Sir, hindi po. Mahal ko po kayo bilang amo ko. Ang turing ko po sa inyo ay pamilya. Makaawa ni Lina. Aabutin sana niya ang kamay ni Rafael pero umiwas ito. Ang pag-iwas na yon ay parang saksak sa puso ni Lina. Wala akong pamilyang sinungaling, matigas na sabi ni Rafael. Ang mukha niya ay bumalik sa pagiging bato. Wala akong pamilyang magnanakaw. Huminga ng malalim si Rafael at tinuro ang pinto. Lumayas kayo. Sir, parang awa niyo na po. Gabi na po. May sakit si Maya. Sinabi kong lumayas kayo. Hinablot ni Rafael ang isang vase sa mesa at ibinato ito sa pinto. Blag, nabasag ito ng pira-piraso. Nagising ang takot ni Maya. Tumakbo ang bata palapit kay Lina at yumakap ng mahigpit. Umiiyak ng malakas. Nanay, takot ako. Bakit galit si Tito Raf? Ang iyak ni Maya ay parang dagdag na tinik sa dibdib ni Rafael pero pinilit niyang patigasin ang puso niya. Tumingin siya kay Mang Tomas. Tomas, kalad ka rin mo sila palabas. Ngayon din, ayoko nang makita ang pagmumukha nila kahit kailan. Sir, alanganin si Mang Tomas. Gagawin mo o pati ikaw, sisisantihin ko. Wala nang nagawa si Lina. Tumayo siya, hiyang-hiya sugatan ng puso. Binuhat niya si Maya. Tinitigan niya si Rafael sa huling pagkakataon. Gusto niyang sabihin na, mabait ang tatay ko, iniligtas ka niya. Pero sa harap ng galit ni Rafael at sa bigat ng ebidensya ni Veronica, alam niyang walang saysay ang mga salita. Patawad po, sir, bulong ni Lina. Salamat po sa lahat. Tumalikod siya at naglakad palabas ng servants' quarters. Naiwan si Rafael na humihingal sa galit. Pero sa likod ng galit, nandoon ang pagkadurog. Nilapitan siya ni Veronica at hinawakan sa balikat. Shh! Tahan na, Raf. Nandito na ako.
Ligtas ka na sa mga manloloko. Tinabig ni Rafael ang kamay ni Veronica. Lumabas ka rin. What? Gusto kong mapag-isa. Labas! Nang masolo ni Rafael ang kwarto, tiningnan niya ang asul na diary na naiwan sa kama. Kinuha niya ito at akmang pupunitin. Pero hindi niya magawa. Niyakap niya na lang ang diary sa kanyang dibdib at umiyak ng umiyak, parang batang iniwan sa dilim. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng paghakbang ni Lina. At Maya, palabas ng gate ng mansyon, bumagsak ang malakas na ulan, tila nakikisama ang langit sa pagdadalamhati ng gabing iyon. Sa labas ng gate ng mansyon, basang-basa na sina Lina at Maya. Yakap-yakap ni Lina ang anak gamit ang manipis na coat, habang bitbit sa kabilang kamay ang kanilang kakarampot na gamit na nakalagay sa plastik. Nanay, hagulgol ni Maya, nanginginig sa Ginoo. Bakit tayo pinalayas ni Tito Raf? Bad boy na ba siya? Hindi na ba niya ako love? Ang tanong ng anak ay parang punyal sa dibdib ni Lina. Lumuhod siya sa basang semento para pantayan ang mukha ng bata. Hinaplos niya ang pisngi nito, humahalo ang luha niya sa ulan. Hindi anak, hindi siya bad boy. Garalgal na paliwanag ni Lina. May sakit lang siya sa puso. Marami siyang sugat na hindi natin nakikita, kaya kailangan niya munang mapag-isa. Pero saan tayo matutulog? Tanong ng bata. Wala ring alam na sagot si Lina. Wala silang pera. Wala silang kamag-anak sa Maynila. Ang tanging meron sila ay ang isa't isa. Tumingin si Maya sa mataas na gate ng mansyon. Itinaas niya ang maliit na kamay at kumaway kahit walang nakakakita. Bye-bye, Tito Raf! Pagaling ka na po! Bulong ng bata. Hinila na ni Lina si Maya palayo. Tinatahak ang madilim na kalsada habang patuloy ang pagbayo ng bagyo. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay nakabibingi. Nasa library si Rafael, nakatingin sa labas ng bintana. Madilim, wala siyang makita, kundi ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang matandang lumpo, galit at nag-iisa. Sa tabi niya ay isang baso ng alak na kanina pa niya inuubos. Pumasok si Veronica, may dalang wine glass, mukhang nagdiriwang. Finally! Buntong hininga ni Veronica, umupo sa sofa. Ang tahimik na ulit ng bahay, wala na ang amoy pawis, wala na ang maingay na bata. We can start over, Raf. Ikaw at ako. Gaya ng dati. Hindi sumagot si Rafael. Ang isip niya ay nasa ulan. Nasaan na sila? May masisilungan ba sila? Bakit hindi ka umiimik? Tanong ni Veronica. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Kung hindi dahil sa akin, baka ninakawan ka na nila ng tuluyan. Lumabas ka, mahinang sabi ni Rafael. Excuse me? Sabi ko lumabas ka. Sigaw ni Rafael, sabay bato ng baso sa pader. Crash! Ayoko ng boses mo. Ayoko ng mukha mo. Gusto kong mapag-isa. Tumayo si Veronica, gulat at inis. Fine, maglunoy ka sa lungkot mo. Total, diyan ka naman magaling. Padabog itong lumabas ng library. Nang mawala si Veronica, bumukas ang pinto sa gilid. Pumasok si Mang Tomas. Hindi siya umalis gaya ng utos ni Rafael kanina. Sa halip, may dala itong isang lumang folder na kulay brown. Hindi ba sinabi ko sa iyong ayoko ng istorbo? Bulyaw ni Rafael. Kahit sisantihin niyo ako, sir. Kailangan niyo itong makita. Matatag na sagot ni Mang Tomas. Lumapit ang matanda at inilapag ang folder sa mesa ni Rafael. Ano to? Ang police report ng aksidente 10 taon na ang nakakaraan. Sagot ni Mang Tomas. Ang report na hindi niyo binasa dahil sa galit. Alam ko ang nangyari. Lasing ang tatay niya. Pinabayaan niya ako. Basahin niyo, sir. Basahin niyo ang autopsy report ni Mario Mercado. At basahin niyo ang statement ng witness na nasa kabilang truck. Tinalikuran siya ni Mang Tomas at naglakad papunta sa pinto. Bago lumabas, huminto ang matanda at lumingon. Mabuting tao si Lina, sir. Nagtiis siya sa pang-aalipusta niyo hindi dahil gusto niyang magnakaw, kundi dahil gusto niyang punan ang nawala sa inyo. Sayang,
Pinakawalan niyo ang tanging taong totoong nagmamalasakit sa inyo. Naiwan si Rafael na nakatitig sa folder. Ang kamay niya ay nanginginig habang inaabot ito. Bakit ko pa babasahin? Tanong niya sa sarili. Para saktan lang lalo ang sarili ko? Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na buksan ito. Binuklat niya ang mga pahina. Police sketch, mga litrato ng wasak na kotse, at ang official investigation report. Binasa niya ang nakasulat sa Section 4, Driver's Action. Based on skid marks and witness account, the driver, Mario Mercado, deliberately swerved the vehicle to the right, exposing the driver's side to the impact to protect the passenger side from falling into the ravine. Natigil ang paghinga ni Rafael. Binasa niya ulit. Deliberately swerved to protect the passenger side. Ang ibig sabihin, iniharang ni Mario ang sarili niya. Kinalat niya ang sasakyan para saluhin ang impact. Namatay si Mario para mabuhay si Rafael. Hindi kapabayaan, kundi pagsasakripisyo. Bumagsak ang folder sa sahig. Diyos ko! Bulong ni Rafael. Napahawak siya sa bibig niya habang bumabalong ang masaganang luha. Iniligtas niya ako. Iniligtas ako ng tatay niya. At ano ang ginawa niya? Pinalayas niya ang anak ng taong nagbuwis ng buhay para sa kanya. Tinawag niya itong magnanakaw. Tinawag niya itong manloloko. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay wala kumpara sa bigat na dumagan sa kanya ngayon. Ang bigat ng konsensya. Lina, mabilis na pinaikot ni Rafael ang wheelchair palabas ng library. Tomas! Sigaw niya, boses na puno ng panik at determinasyon. Ihanda mo ang sasakyan. Hanapin natin sila. Ngayon din. Bumabaybay ang van sa bahang kalsada. Malakas ang ulan. Halos walang makita sa windshield kahit naka-full speed ang wipers. Sa loob ng sasakyan, hindi mapakali si Rafael. Nakadungaw siya sa bintana. Pilit na hinahanap ang mag-inang Lina at Maya sa bawat waiting shed, sa bawat silong ng tindahan. Dahan-dahan lang, Mang Tomas, utos ni Rafael. Pero ang tono niya ay nagmamakaawa. Baka malampasan natin sila. Opo, sir. Pero mukhang wala na po sila dito. Baka po sumakay na sila ng jeep. Sagot ni Mang Tomas, na hirap magmaneho sa dilim. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang simbahan. May mga taong sumisilong sa portiko. Buksan mo ang pinto. Sigaw ni Rafael. Binuksan ni Mang Tomas ang sliding door. Gustong bumaba ni Rafael. Gusto niyang takbuhin ang simbahan para tignan kung nandoon sila. Humawak siya sa handle. Akmang ibababa ang katawan. Pero hindi gumalaw ang mga paa niya. Napahampas si Rafael sa hita niya. Gumana kayo. Gumalaw kayo. Sigaw niya sa sarili niyang mga binti. Ngayon ko kayo kailangan. Wala. Manhid, walang silbi. Doon lang niya naramdaman ang tunay na bigat ng kapansanan niya. Hindi dahil hindi siya makalakad papuntang boardroom, kundi dahil hindi niya mahabol ang mga taong mahal niya. Kung nakakalakad lang sana siya, mapupuntahan niya ang mga sulok na hindi abot ng sasakyan. Sir, delikado na po ang baha. Kailangan na po nating bumalik. Malungkot na sabi ni Mang Tomas. Napayuko si Rafael. Tumutulo ang luha kasabay ng ulan. Patawarin mo ako, Lina. Pagbalik sa mansyon, sinalubong sila ni Veronica sa may pinto. May hawak itong baso ng wine, tila naiinip. Oh, thank God, bumalik ka na. Bungad ni Veronica. Bakit basang-basa ka? Don't tell me hinabol mo talaga ang mga basurang yon? Hindi sumagot si Rafael. Sinanyasan niya si Mang Tomas na itulak siya papasok. Diretso siya sa sala kung saan nakatambak pa rin ang mga maleta ni Veronica. Tomas, tawag ni Rafael. Ang boses niya ay kalmado, pero nakakatakot. Ilabas mo ang mga gamit na yan sa gate. Ngayon na. Nanlaki ang mata ni Veronica. Excuse me? Nababaliw ka na ba? Bumabagyo sa labas. Wala akong pakialam. Hinarap siya ni Rafael. Ang tingin niya ay parang yelo na tumutusok.
Lumayas ka sa pamamahay ko, Veronica, at wag na wag ka nang babalik. How dare you? Sigaw ni Veronica. Binagsak ang baso. Ako ang asawa mo. Mas pinipili mo ang anak ng pumatay sa'yo kesa sa akin. Ang anak ng nagligtas sa akin. Ganting sigaw ni Rafael. Natigilan si Veronica. Alam ko na ang totoo. Patuloy ni Rafael, nang gigil. Binasa ko ang report. Namatay si Mario Mercado para iligtas ako. At si Lina. Nagtiis siya dito para alagaan ako. Para punan ang pagkukulang ng tatay niya. Pero ikaw, ano ang ginawa mo nung naaksidente ako? Iniwan mo ako dahil hindi na ako makalakad. Dahil wala na akong silbi sa'yo. Rafael, natakot lang ako noon. Natakot kang mawalan ng ATM. Duro ni Rafael. At ngayon, bumalik ka para sirain ang kaisa-isang bagay na nagpasaya sa akin sa loob ng 10 taon. Yung sing-sing. Alam kong ikaw ang naglagay nun sa bag ng bata. Kilala kita, Veronica. Gagawin mo ang lahat makuha lang ang gusto mo. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang gulong ng wheelchair ay halos tumama sa paa ni Veronica. Now get out. Before I call the police for trespassing and theft. Dahil technically, ninakaw mo ang sing-sing mula sa vault ko para i-plant sa kanila, hindi ba? Namutla si Veronica. Wala na siyang masabi. Padabog niyang kinuha ang bag niya at lumabas ng pinto. Sumugod sa ulan, kasama ang mga maleta na inihagis ni Mang Tomas sa labas ng gate. Nang masarado ang pinto, napasandal si Rafael sa wheelchair niya. Pagod na pagod siya. Wala na ang ingay ni Veronica, pero wala rin ang tawa ni Maya. Wala ang amoy ng luto ni Lina. Ang mansyon ay malawak, mayaman, at sobrang lungkot. Pumasok siya sa kwartong tinulugan ni Lina. Malinis ito. Walang naiwang gamit, maliban sa isang pirasong papel sa ilalim ng unan ni Maya. Kinuha ito ni Rafael, isang drawing. Drawing ito ni Rafael na nakatayo. Hawak ang kamay ni Maya at Lina. May nakasulat sa baba gamit ang Crayola. Family. Niyakap ni Rafael ang papel. Humagulhol siya ng iyak. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili niya ang totoo. Hindi niya lang sila kailangan. Mahal niya sila. Kinuha niya ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang private doctor sa Switzerland. 3:00 na ng madaling araw, pero hindi na siya makakapaghintay. Hello, Dr. Weber. Bati ni Rafael, garal-galang boses, pero desidido. It's Rafael Montenegro. Rafael, is something wrong? No, sagot ni Rafael. Tumingin siya sa drawing ni Maya, sa drawing kung saan siya ay nakatayo. I want the surgery. The experimental procedure, gawin niyo na. Schedule niyo na agad. But Rafael, the risks. I told you, 50-50 chance. You could die on the table. I don't care. Madiin na sagot ni Rafael. Humigpit ang hawak niya sa telepono. I need to walk again, Doc. I need to find them. And this time, I won't roll towards them. I will walk to them. Kahit ikamatay ko, susubukan ko. Binaba niya ang telepono. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan nawala si Lina. Hintayin niyo ako. Bulong niya sa hangin. Hahanapin ko kayo. At sa susunod na magkita tayo, tatayo ako sa harap niyo. Pangako yan. Geneva, Switzerland. Puti. Puro puti ang paligid. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay sumisiksik sa ilong ni Rafael. Mr. Montenegro, count backward from 10. Utos ng anesthesiologist. 10, 9, 8. Sa bawat bilang, bumibigat ang talukap ng mata ni Rafael. Pero ang nasa isip niya ay hindi takot sa kamatayan. Ang nasa isip niya ay ang huling beses na nakita niya si Lina at Maya sa ulan. Para sa kanila, bulong ng isip niya bago siya lamunin ng dilim. Para sa kanila. Ang sumunod na 6 na buwan ay impyerno. Kung masakit ang aksidente 10 taon na ang nakakaraan, mas masakit ang proseso ng pagbangon. Ang therapy ay hindi lang basta exercise.
Ito ay torture. Come on, Rafael. One more step. Sigaw ng therapist niya. Nakalambitin si Rafael sa parallel bars. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Pumapasok sa mata, pero hindi niya ito mapunasan. Ang mga binti niya, na matagal nang natutulog, ay nanginginig sa bigat ng kanyang katawan. Bawat muscle fiber ay sumisigaw sa sakit. Ah! Sigaw ni Rafael. Bumigay ang tuhod niya. Bumagsak siya sa matigas na sahig ng gym. Habang nakadapa, humahagulgol siya. Hindi sa lungkot, kundi sa frustration. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang sabihin na, tama na, hindi na niya kaya. Sir, tawag ni Mang Tomas, na laging nasa gilid, nag-aabot ng tuwalya. Gusto niyo po bang magpahinga muna? Umiling si Rafael. Pilit niyang inangat ang ulo. Sa may bench nakapatong ang drawing ni Maya. Ang papel ay gusot-gusot na, pero ang kulay ay matingkad pa rin. Ang drawing ng family na nakatayo. Tito Raf, bad boy na ba siya? Ang boses ni Maya ay umaalingaw-ngaw sa utak niya. Hindi anak. Hindi ako bad boy, sagot ni Rafael sa isip niya. Kaya kong magbago. Kaya kong tumayo para sa inyo. Kinagat ni Rafael ang labi niya hanggang sa lasahan niya ang dugo. Gamit ang nanginginig na braso, itinulak niya ang sarili paangat. Isa pa, ungol ni Rafael habang pilit na tumatayo. Isa pa! Lumipas ang mga buwan. Ang taglamig sa Switzerland ay napalitan ng tagsibol. Isang hapon, habang nakatingin si Rafael sa bintana ng ospital, pumasok ang doktor. Rafael, try it without the bars today. Hamon nito. Inabutan siya ng 2 saklay, crutches. Huminga ng malalim si Rafael. Isinuot niya ang saklay sa ilalim ng kilikili. Isang hakbang, masakit. Pangalawang hakbang, nanginginig. Pangatlong hakbang, matatag. Naglakad siya mula sa kama papunta sa pinto. Mabagal, parang bata na nag-aaral pa lang, pero naglalakad siya. Sarili niyang mga paa ang sumasalo sa bigat niya. Pagdating niya sa pinto, sinalubong siya ni Mang Tomas, ang matandang mayordomo na 10 taon nang nagtutulak ng wheelchair niya ay napaluha. Sir! Garalgal na bati ni Tomas. Nakakatayo na kayo. Napangiti si Rafael. Isang totoong nangiti. Umuwi na tayo, Tomas. Handa na ako. Pagbalik sa Pilipinas, hindi nagpahinga si Rafael. Ang unang misyon, hanapin sila. Sir, may balita na po ang private investigator. Ulat ni Mang Tomas isang gabi sa library. Ipinakita niya ang ilang litrato na kuha sa isang palengke. Isang babaeng payat na nagtitinda ng isda at isang batang babae na tumutulong magbalot. Si Lina at Maya. Nasaan sila? Tanong ni Rafael. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Sa isang maliit na coastal barangay sa Batangas sa bayan ng San Nicolas. Doon po umuwi si Lina sa mga kamag-anak ng nanay niya. Tinignan ni Rafael ang litrato, ang payat ni Lina. Mukhang pagod na pagod. At si Maya, na wala ang dating sigla, mukhang matamlay. Ihanda ang sasakyan bukas, utos ni Rafael. Sasamahan ko po kayo, sir. Tatawag ako ng driver, sabi ni Tomas. Hindi. Iling ni Rafael. Tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Gamit ang isang tungkod. Hindi na siya naka-wheelchair. Nakakay na lang siya. Ako ang magmamaneho. Desididong sabi ni Rafael. 10 taon akong nagpahatid sa iba. 10 taon akong naging pasahero ng sarili kong buhay. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pupunta sa kanya. Ako ang gagawa ng paraan. Kinuha ni Rafael ang susi ng sasakyan sa mesa. Ang susi ng kotseng hindi niya nahawakan simula nung aksidente. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, umugong ang makina ng isang SUV palabas ng gate ng mansyon. Wala ng wheelchair sa likod. Wala ng driver. Si Rafael Montenegro, ang lalaking dating tinatawag na lumpo at halimaw, ay muling nagmamaneho. At ang destinasyon niya ay hindi boardroom, hindi bangko, kundi ang puso ng babaeng nagturo
sa kanyang mabuhay muli. Ang palengke ng San Nicolas ay maingay at magulo. Amoy ng sariwang isda ang nangingibabaw, kahalo ng putik at sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng paninda. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Lina sa isang maliit na pwesto, nagtitinda ng tulingan. Kupas na ang damit niya, may mantsa ng dugo ng isda. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple. Ang dating kinis ng kanyang mga kamay ay napalitan na ng kalyo. Sa tabi niya, si Maya, na tumutulong magbilang ng barya. Biglang tumahimik ang isang bahagi ng palengke. Lahat ng mata ay napunta sa isang sasakyang hindi bagay sa lugar na yon. Isang makintab na itim na SUV ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng kalsada. Sino kaya yan? Bulong ng isang tindera. Mukhang mayaman, naligaw yata. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumaba ang isang lalaking naka-polo shirt at slacks. Matangkad, tindig mayaman. Pero ang lahat ay napansin ang tungkod na hawak nito sa kanang kamay. Napatigil sa pag-aayos ng isda si Lina. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa dibdib niya. Si Rafael, hindi siya naka-wheelchair. Nakatayo siya, naglalakad, papunta sa direksyon niya. Ang unang naramdaman ni Lina ay hindi tuwa, kundi hiya. Bigla niyang naamoy ang sarili niya. Amoy isda, amoy pawis. Tinignan niya ang madumi niyang damit, ang magaspang niyang mga kamay. Anong muka ang ihaharap niya sa lalaking ito? Nanay? Si Tito Raf! Masayang sigaw ni Maya. Akmang tatakbo ang bata, pero pinigilan siya ni Lina. Dito ka lang! Utos ni Lina. Nanginginig ang boses. Tumalikod si Lina. Naglakad siya palayo, papunta sa likod ng pwesto, gustong magtago, gustong lamunin ng lupa sa hiya. Lina, Lina. Ang tawag ni Rafael ay desperado. Hinabol niya si Lina. Mabagal ang lakad niya, halatang naninibago pa ang mga binti. Nanginginig. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Nagbubulungan na ang mga tao sa palengke. Sino ang mayaman na humahabol sa tindera ng isda? Napatigil si Lina sa likod ng pwesto, sa tabi ng mga banyerang walang laman. Wala na siyang matatakbuhan. Humarap siya kay Rafael, nakayuko. Umalis na po kayo, sir. Pakiusap ni Lina. Nanginginig ang boses. Nakakahiya po sa mga tao. Hindi ako aalis, sabi ni Rafael, hinihingal. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Wala po kayong kasalanan sa akin, sagot ni Lina. Meron, giit ni Rafael. Meron, Lina. Ang laki. Sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng maputik na palengke, binitawan ni Rafael ang kanyang tungkod. Kumalansing ito nang bumagsak sa semento. Napasinghap si Lina. Sinubukan ni Rafael na humakbang palapit kay Lina nang walang suporta. Isang hakbang, dalawa. Pero sa pangatlo, bumigay ang kanyang mga tuhod. Lumagapak siya sa putikan, sa harap mismo ng mga paa ni Lina. Rafael! Tili ni Lina. Nakalimutan niya ang hiya. Nakalimutan niya ang amoy ng isda. Tumakbo siya palapit at lumuhod para alalayan ng lalaki. Diyos ko, bakit mo ginawa yon? Baka nabalian ka. Nag-aalalang sabi ni Lina, habang sinusubukang punasan ng putik sa mukha ni Rafael. Pero hinawakan ni Rafael ang kamay ni Lina at tinitigan siya sa mata. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ganito dapat, Lina. Garalgal na sabi ni Rafael. Dapat lumuhod ako sa harap mo. 10 taon akong naging arogante. 10 taon akong nagalit sa maling tao. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lina. Patawarin mo ako. Hindi dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan ko. Iniligtas ako ng tatay mo, Lina. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay. At sinayang ko lang iyon sa galit. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lina. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng ginhawa. Pero ikaw, patuloy ni Rafael,
Ikaw ang nagturo sa akin kung paano mabuhay ulit. Ikaw at si Maya ang nagligtas sa puso ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Hindi na napigilan ni Lina ang sarili. Niyakap niya si Rafael doon mismo sa putikan. Shh! Tama na. Matagal na kitang pinatawad. Nanay, Tito Raf. Tumakbo si Maya palapit sa kanila. Nakita niya ang tatay-tatayan niyang nakatayo kanina at ngayon ay nakaluhod kasama ang nanay niya. Dahan-dahang bumitaw si Rafael sa yakap ni Lina. Humarap siya sa bata. Kahit masakit ang tuhod, inayos niya ang pagkakaupo para maging kapantay nito. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Maya, hindi na nag-atubili ang bata. Sumubsob ito sa yakap ni Rafael. Tito Raf, nakatayo ka na. Sabi ko na hindi ka bad boy. Niyakap ni Rafael ang bata ng mahigpit. Sabay hila kay Lina para mayakap silang dalawa. Doon, sa gitna ng maingay na palengke, sa gitna ng putik at amoy ng isda, ang 3 taong sinira ng nakaraan ay muling nabuo. Isang pamilya. Ang mga tao sa paligid ay nanonood. Ang iba ay naiiyak. Ang iba ay nakangiti. Ang tsismis ay napalitan ng paghanga. Para sa kanila, ito ay isang eksena mula sa pelikula. Pero para kay Rafael, Lina at Maya, ito ang simula ng totoong buhay. 1 taon ang lumipas. Ang dating malungkot at madilim na mansyon sa Batangas ay nabago na. Ang matataas na pader ay pininturahan ng puti at light blue. Ang malawak na hardin na dati ay puno ng tinik at tuyong dahon, ngayon ay puno ng mga bulaklak at may maliit na palaruan sa gitna. Wala na ang katahimikan. Napalitan na ito ng tunog ng tawanan ng mga bata at ng pag-asa. Ang Montenegro Mansion ay kilala na ngayon bilang Bahay Pag-asa Rehabilitation Center, isang libreng pasilidad para sa mga mahihirap na taong may kapansanan, nag-aalok ng physical therapy, counseling, at livelihood training. Sa loob ng therapy gym, abala si Rafael sa paggabay sa isang batang lalaki na nag-aaral maglakad gamit ang prosthetic leg. Hindi na siya gumagamit ng tungkod. May kaunting pilay pa rin sa kanyang paglakad. Isang permanenteng paalala ng kanyang nakaraan. Pero malakas na siya. Ganyan nga, Rico. Konti pa. Isang hakbang pa. Pag-eengganyo ni Rafael. Mula sa pinto, pinapanood siya ni Lina. Nakasuot ito ng simpleng bestida pero may glow sa kanyang mukha na wala noon. Siya ang namamahala sa nutrisyon at pang-araw-araw na operasyon ng center. Lumapit si Lina at inabutan si Rafael ng isang basong tubig. Galing mo na talagang maging coach, nakangiting sabi ni Lina. Natuto lang ako sa pinakamagaling, sagot ni Rafael, sabay kindat kay Lina. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang dating magaspang na kamay ni Lina ay kuminis na ulit. Pero para kay Rafael, ang mga kamay na yon, kahit may kalyo pa, ang pinakamagandang bagay sa mundo. Nanay, tatay, isang masiglang boses ang tumawag mula sa hardin. Si Maya, malusog at hindi na hinihika, ay tumatakbo palapit sa kanila. Hawak niya ang isang bouquet ng mga bagong pitas na gumamela. Para sa inyo po, sabi ng bata, sabay abot ng bulaklak. Salamat anak, sabi ni Rafael, at ginulo ang buhok ng bata. Tay ang tawag sa kanya ni Maya, hindi Tito Raf. Tatay. Salitang nagpapatunaw sa puso ni Rafael sa tuwing maririnig niya. Simple lang ang naging kasal nila ni Lina, isang civil wedding na dinaluhan lang ni Namang Tomas, Aling Rosa, at ng mga unang pasyente ng center. Pero para sa kanila, iyon na ang pinakamasaya at pinaka-espesyal na araw sa buhay nila. Naupo silang 3 sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa dagat. Naalala mo ba yung unang beses na nakita kita sa library? Tanong ni Rafael kay Maya. Opo, sabi ko po ang lungkot ng mukha niyo, sagot ng bata. Hindi na ako malungkot ngayon.
sabi ni Rafael habang inaakbayan si Lina. Tumingin si Lina kay Rafael. Sigurado ka? Hindi mo na naaalala yung sakit? Ngumiti si Rafael. Ang sugat, nag-iiwan ng pilat. Hindi na yan mawawala. Pero hindi na masakit kapag hinahawakan. Paalala na lang siya na minsan, nadapa ako. Pero ang mas mahalaga, natuto akong bumangon. Hinalikan niya ang noo ni Lina. Dahil sa'yo. Hindi sila perpekto. May mga araw pa rin na binabalikan si Rafael ng bangungot. May mga araw pa rin na nakakaramdam ng hiya si Lina sa kanyang pinanggalingan. Pero hindi na sila nag-iisa sa pagharap nito. Hawak kamay na nila itong nilalampasan. Ang tunay na kapansanan, natutunan ni Rafael, ay hindi ang kawalan ng kakayahang maglakad, kundi ang kawalan ng kakayahang magmahal at magpatawad. Ang pagpapatawad sa tatay ni Lina at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili niya. Ang Bahay Pag-asa ay hindi lang para sa mga pasyente. Ito rin ay para sa kanila. Isang tahanan na binuo hindi ng semento at pera, kundi ng mga durog na pusong natutong magmahal muli. At sa paglubog ng araw, ang anino ng 3 tao sa bench ay naging isa. Isang simbolo ng pamilyang binuo ng pag-asa, pinagtibay ng pagpapatawad at pinag-isa ng pag-ibig.